Abukay ay matatagpuan dito sa probinsya ng Bataan, kung saan ito ay kilala bilang isa sa mga producer ng seafoods o yamang dagat. Ito rin ay kilala sa pagtatanim ng palay o produksyon ng bigas sa ating probinsya. Ngunit paano nga ba nila napapanatili at napagyayaman ang mga ito? Kaya't ngayon, halina't samahan ninyo kaming tuklasin at alamin kung ano nga ba ang mga polisiyang kanilang ipinapatupad tungo sa maunlad na sektor ng agrikultura dito sa bayan ng Abukay, bayan ng mahusay. Isa ang munisipalidad ng Abukay sa probinsya ng Bataan na kilala bilang isang umuunlad na bayan na matatagpuan sa hilagang bahagi na nasabing probinsya at karatig lalawigan ng Pampanga. Sa kabuoang lawak na 7,970 hektarya, binubuo ito ng 9 na barangay. 44 na bahagdan sa lupain ng nabanggit na munisipalidad ay ginagawang tirahan kabilang na ang taniman ng palay sa mababang parte ng bayan at mag-aalaga naman ng isda kaya't nakilala rin ito bilang bayan ng sagana sa agrikultura at pangingisda. Isa sa mga programang binigyang focus ng bayan ng Abukay ay ang Rice Competitiveness Enhancement Fund sa ilalim ng Republic Act No. 11203 o ang Rice Tarification Law. Ito ay naglalayo na pagbutihin ang kakayahan, ani at kita ng mga magsasakang Pilipino. Ito ay mayroong 4 na programa na maaaring mapakinabangan ng mga magsasakang nakalista sa RSBSA at kooperatiba o asosasyon na akredito ng kagawaran ng agrikultura. Sa aming pagtatanong, ang pagbibigay ng certified seeds para sa ating mga magsasaka ang isa sa mga programang kanilang ipinapatupad lalo na sa mga magsasaka ng Abukay. Dahil sila ang unang maaapektuhan ng Rice Tarification Law kung kaya't ang pamahalaan na naging pangunahing kaagapay nila sa pagtatrabaho. Isa pa rito, ang pagpo-provide nila ng mga makinarya para sa rice farmers para sa kanilang pre- and post-harvest. Ilan sa mga naipamahagi ay hand tractors, combined harvesters, at 4-wheel tractors. Mula rin sa RCEP ang ilan sa mga machineries katulad ng water pump at dahil sa hirap ng buhay, gaya ng ating mga farmers, may nakalaang fund para sa kanilang rice area at pinamamahagi din na reaper at thresher para mapagaan ang ilang gastusin. Ilan lamang din sa kanilang mga programa ay ang pagbibigay ng mga libreng fertilizers at ilang mga vouchers para mas makamura ang ating magsasaka. Gayon din ang pagbibigay ng makabagong pang foliar fertilizer na mula naman sa Regional Office ng Department of Agriculture. Kailan din lamang ay may libreng ayuda at fertilizer ang naipamahagi ng DA Abukay para sa mga magsasaka ng bayan bilang tulong para sa mga naapektuhan nitong mga nagdaang bagyo. Pagdating naman sa pangkaragatang pulisiya, mayroong 3 programang ipinapatupad ngayon sa munisipalidad ng Abukay at ito ang Coastal Resource Management or CRM sa ilalim ng Republic Act 8850 o ang The Philippine Fisheries Code of 1988. Kung saan ang pangunahing layunin nito ay pangalagaan at i-manage ang natural resources sa ilalim ng municipal water ng Abukay. Isinasatupad ang mga layunin na ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bakawan, pagprotekta sa mga fish sanctuary kung saan pinagbabawal ang pangingisda ng sinuman sa lugar na ito dahil dito ay nagsisilbing itlugan at panganakan ng mga isda. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan sa mga illegal activities sa Abukay tulad ng paggamit ng fine mesh net. Ang pangalawang programang kasalukuyang ipinapatupad sa barangay ay ang pagpapayabong sa aquaculture at mariculture kung saan sila ay nagbibigay ng technical assistance o trainings sa mga mangingisda. Mga inputs tulad ng mga matataas na kalidad ng fingerlings gaya ng bangus at tilapia. At ang panghuli ay ang pagpapaunlad ng post-harvest ng mga mangingisda, mga magtatapa, nagtutuyo at nagbibilad ng mga isda. Ang lokal na pamahalaan rin ay naglulunsad ng mga trainings kung saan paano nila mas mapapayabong ang kalidad ng kanilang mga produkto.
Para sa mga mangingisda, sila'y tumutulong sa pagbuo ng mga asosasyon para sa mas madaling pagpapamahagi ng mga interventions ng gobyerno tulad ng mga nets. Pinakilala rin sa bayan ng Abukay ang mussel culture using longline method, kung saan binabawasan ang paggamit ng kawayan sa pag-aalaga ng tahungan. Gagamitin ang longline method o lubid bilang pamalit dito. At noong nakaraang Abril 26, ang lokal na pamahalaan ay inilunsad ang 2-unit ng longline method. Sa pamamagitan ng mga programang ito, hindi maikakailang malaki ang magiging ambag ng mga hakbang na ito para mas paularin pa ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Abukay. At sa pagdating ng panahon, ay unti-unti pa itong yayabong at mamanahin ng mga susunod na henerasyon.